Malaking paaralan sa Bugay, Cagayan, abot 50% ang napinsala ng buhawi. May live report si Russell Simorio. Russell. John, good morning at good morning sa ating mga kapuso. Balik eskwela na ang mga mag-aaral at estudyante dito sa lalawigan ng Cagayan. Maliban na lamang sa bayan ng Apari kung saan suspindido pa rin ang klase sa lahat ng antas ngayong araw September 1 dahil pa rin sa epekto ng bagyong Guring. Live naman tayo dito sa Licerio Antiporda Senior National High School sa bayan naman ng Bugay, Cagayan kung saan isa itong paaralan na ito sa mga labis na napinsala ng pananalasa ng bagyong Guring na sinabayan pa raw ng naranasan nilang ipo-ipo. More than 80% na mga classroom dito napinsala, nasira dahil sa naranasan nilang malakas na hangin. Ipakita ko lang yung sitwasyon, Joanne, dito sa likod ng paaralan. Makikita natin, nilipad yung mga yero, kaya ganyan na lang yung natira sa bubong, nasira itong mga yero, no? At maging yung mga pinto ng mga classroom dyan, yung ilan ay talagang itinumba, natanggal mula sa pagkakakabit dahil dito sa epekto ng bagyong Guring. At ang nakapanlulumo, sabi ng mga teachers, ilan sa mga classroom dito ay mga bago pa lang, kaya ganun na lamang yung kanilang panlulumo. Ilan din sa mga nasira, yung ilan sa mga gamit nila dyan sa loob ng classroom. At bukod dito sa likod ng kanilang paaralan, marami pa doon sa mga classroom sa harap naman ang talagang nasira dahil sa pananalasa ng bagyong Guring. At makakasama natin mga kapuso ang kanilang principal ng Licerio Antiporda National High School na si Ma'am Nympha Alagaw. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Ma'am, nabanggit niyo po yung word kanina na devastation. Ano po ba yung nangyari dito sa paaralan po natin, ma'am? Actually, sir, ito pong nangyari kasi during the Typhoon Egay, it was already devastated. And then here comes another typhoon, Bagyong Guring, with another tornado. So ito ang nangyari ngayon sa paaralan namin. That is why we are now implementing the alternative delivery mode para sa ganon, mabigyan pa rin namin ang mga estudyante ng nararapat na edukasyon. Kasi kung hahayaan po namin ang mga paaralan na mga estudyante namin na mag-modular na lang, parang babalik na naman po tayo sa new normal, sa pandemic po. So lahat po ng mga measures ginawan po namin para sa ganon, mabigyan pa rin po namin ng magandang edukasyon ng mga bata. Ma'am, nabanggit niyo po yung alternative delivery modes. Yes. At nabanggit niyo po may mga papasok sa time na ito, Monday, Wednesday, Friday. Paano po yun iikot, ma'am? I already asked permission from our division of Cagayan through our ASDS Sir Romel in charge of CD1. In-approve naman niya po dahil wala po kaming magagawa dahil konti lang po ang available classroom na sinabihan na rin po ako ng engineering department ng division na hindi po pwedeng gamitin ang most of the classrooms here. So, yung MWF po kasi, this week for example, MWF ang 3 grade level, TTH ang ibang grade level. Sa susunod na linggo, yung TTH sila naman ang mag-MWF and then yung MWF ngayon sila naman ang mag-TTH. So yung hindi papasok, magmo-module po sila and then yung papasok sila yung face-to-face. Ma'am, meron na po ba tayong pakikipag-ugnayan sa Department of Education para sa mabilisan po sanang aksyon dito sa mga nasira po na silid-aralan ng Licerio Antiporda National High School? Meron na po, sir. Pumunta na rin po dito yung mga engineering department namin sa Division of Cagayan and hinihintay lang po namin kung magkano po talaga yung total damage ng school. So sila po ang nagsabi sa amin na unsafe for sa mga bata yung mga classrooms namin. Pero hindi natin masabi, ma'am, no, kung hanggang kailan ipatutupad yung alternative delivery modes dahil hindi din natin alam kung kailan po matatapos yung rehabilitasyon kung meron sana. Yes, sir. Yun po sana ang appeal ko sa Department of Education through our secretary. Kahit pa man dito sa baba, nagbigay na rin po sila ng instruction sa akin kung wala pong action sa taas. Kaya I'm appealing to Secretary Duterte na sana mabigyan po kami ng agarang solusyon para sa
eskwelahan namin para ma-rehabilitate, sir. Maraming salamat mga kapuso. Nakasama po natin si Ma'am Nympha, ang Principal 3 ng Licerio Antiporda Senior National High School dito sa bayan ng Bugay. Pero ang kagandahan, Joanne, ay nakita natin yung bayanihan ng mga guro, pati na rin yung mga magulang na mga mag-aaral dito na talagang nagtulungan para kahit papaano malinis itong ang paaralan na sinalanta ng Bagyong Guring. Yan muna ang latest mula dito sa bayan ng Bugay sa Cagayan. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio.